So yun mga kabiyaya, mga Cadaver Cards, ang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ Defender. At Duterte, Rodrigo Duterte Defender. Duterte Family Defenders, yeah, I'm proud of it. Alam mo yung iba, kung proud sila maging defender ng ano. Proud kaya sila? Ako lang. So pag-usapan natin to na di umano ay pangbabaliktad ng mga laban sa Tito Vic and Joey. Ang lupit nyo talaga. Na si Tito Vic and Joey na naman ang kanilang sinisisi. Ang ginagawa daw ho dito ay ginagawa nilang kabaliktaran na yung mga nangyayari ngayon. Na parang pinapalabas ng Tape Incorporated na ang masama ay etong Tito Vic and Joey. Nakaagad namang sinupalpal ni Nanay Christy Permin. At ayun, best feel na baliw. Ayun o, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Ito, panoorin natin. Ito yung live ni Nanay Christy Permin and Maring Romel Chica. Wow! Kaya pagkakamalan akong bakla eh. Kasi may vlogger dyan si Banat Bay, sabi niya, bakla ka ba? Kasi showbiz yung tinitirada mo eh. So ibig sabihin, bakla din pala sila, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, Batang Maynila to, it's a model of Maynila, ganun ba? Ay grabe, banatan nyo na yan mga tol. Banatan nyo na yan mga tol. Pinabanatan eh, May tropa na natin yan si Banat Bay. Tropa natin sa politics. Pagdating sa showbiz, kalaban ko yan. Para sa kaalaman lang lahat. Sa politics, tropa natin yan. Isa lang ng pinaglalaban yan. Isa lang ng isa lang ng hadikain kami yan sa politics. Pero pagdating sa showbiz, dahil tropa ni Isko Moreno yan, kalaban natin siya dito. Pero about Isko, wala naman na kasi hindi naman na daw si Isko Moreno yung magiging host nila doon. So move on na tayo doon. So panoorin natin tong revelasyon ni Nanay Christy Permin. Kwentong kababalaghan na dapat nating talagang idiretso kasi nakakagulat, di ba? Opo, at nakakaumay na rin, paulit-ulit, ayaw magtanda. Oo. At alam niyo po, hindi na tayo magagalit eh. Maaawa na lang tayo. Ang liwanag ng mukha ko. Katulad na lamang po, yung petition for review ng Tape Incorporated laban sa TVJ. Ano nangyari sa Tito Vic and Joey? Denied. Yung sa IPO Philippines, kanselado. Yun pong sa Court of Appeals, ang gusto nilang mangyari, baligtarin o i-reverse ang naging desisyon ng Marikina RTC na kanila talaga ang titulo dahil sila nanalo. At ang galing, yung regional trial court pa talaga yung inutusan nila. Palakpakan. Ang galing naman nila. Kung kalahin mo yun, isa kang complainant. Complainant ba tawag sa na inuutusan mo ang Court of Appeal or ang Regional Trial Court na ibaliktad ang kanilang desisyon. Ang galing. Anong meron kayong utak? Bro mo, ibig sabihin, kayo na lang pumalit sa Regional Trial Court. Kayo na lang, kasi inutusan nyo sila eh. Hindi sana kayo na lang pala doon, mas marunong pala kayo sa kanila. ng ibang may-ari pa ng titulong Itbulaga, kundi ang sila. hindi ka Joey. Diba? Tapos, walang susuko, di ba, Nay? Ayaw nilang sumuko. Pagod tapos na. Sa IPO Philippines naman, kansilado din yung apila nila. Teka naman muna, nakakalungkot na to eh. Parang
hindi ka na makakakuha pa ng lugar para magalit ka dahil parang nakakaawa na, nakalulungkot, di ba? O kung bakit, alam mo, ang tanging susi para yung pagkabigo ay hindi masyadong tumiim ng ganito kalalim ang tanggap sa katotohanan. Yun lang naman yun di ba? Tanggapin ang katotohanan. Wala na, nanay. Kaya nga hanggang ngayon, nanay Christopher Min and Sir Romel Chica, kaya hindi yan sila, kaya yan tuloy-tuloy pa rin yung apela nila. Sa kadahilanan nga po, na ayaw nilang mapahiya. Na mapakita nila sa mga kaibigan, sumusuporta na kahit papano lumalaban pa rin sila. Na ayaw nilang tanggapin yung pagkatalo. Kasi kung dati pa lang naisip na nila yung sinasabi mo, Nanay Christopher Min, dapat nung una pa lang, hindi na yan umabot sa mga Court of Appeal. Kung ano-ano pa. Balita ko mag-a-appeal na daw ulit sa Supreme Court. Ewan ko lang. Pera naman nila yung ginagastos nila doon. Wala na tayong pakialam doon. Nang kapag talo-talo, kapag panalo ipagbunyi, di ba? Correct. Pero Ilang, pinipilit di ba? tatlong beses na silang naligwak. Gusto pa ba nilang Ay, umapat? Ano pa ba ang kailangang patunayan ng Tito Vic and Joey para naman huminto na ang mga ganitong apila at gusto pa nilang paabutin ito ng Office of the President, yung sa IPO. Kasi ano yan sako. Tapos hanggang Supreme. Yan, isa pa yan. Ilalapit daw nila sa presidente. Sabi ko, bibigyan nyo pa ng panibagong problema. May dahil ng problema ni Mr. President. Bibigyan nyo pa. Hindi na nga magkaugaga yun sa sulsul ni Romualdez No? Hindi na nga magkaugaga sa sulsul ni Romualdez yun. Tapos dadagdagan nyo pa problema nun. Grabe naman kayo. Wala ba kayo awa kay President Bongbong Marcos? Now, the one of a kind? Wala ba kayo awa doon? Dami ng problema nun. Dadagdagan nyo pa sa... Alam nyo, matagal na kayong talo Tapos pagdating doon, sabihin niya to. Kasi, alam ko kasi itong si Alusos, kampi to sa mga Duterte. No? So doon, wala tayong masasabi sa kanila about sa Duterte. Wala tayong masasabi doon. Kaso, nalaman ni Bongbong. Pagpasok doon, pag-akyat pa lang doon. Di ba, ikaw yung, partido ni, di ba, sa partido ka ni Duterte? Sabi ni Bongbong, di doon ka magsumbong. Pag dito kay Bongga, Bongbong. Hindi, ewan ko lang pero para sa akin kasi parang ang weird na para iakyat pa to kay President. Ewan ko lang, baka yun na lang yung pinakahuling alas nila. Kung sa, Mr. President sa 100% na populasyon na sumusuporta or hindi pala, sa 100% na populasyon dito sa Pilipinas, halos 50% po ay nasa panig nyo. At ang 50% naman ay nasa mga Duterte, no? Baka kapag sa oras na nilapitan kayo ng Tape Incorporated at pinaburan nyo to, baka bigla pong maging 10% na lang ho yan. Ayan ang sinasabi ko po dyan sa inyo. Pero hindi, mukhang malabo naman. Malabong kampiyan to ni President Bongbong Marcos. Malabo yan. Kasi syempre, kapag kapag pinag-aralan nila, mahaba ulit na araling yan. So panibagong dagok na naman, isipin na naman ni PBBM yan. Kaya ang gagawin dyan, agad na maganda yan, desisyonan agad. Deny it ulit. Basura niya ulit. Pero ewan ko lang kung totoo hindi ko alam kung ano. Tapos may Supreme Court pa naman No, may Supreme Court pa naman daw Sabi ng mga vlogger ng Tape Incorporated, may Supreme Court pa naman daw. Kaya malaya pa, hindi pa daw tapos ang laban. Ano po ba ito? Sabi nga natin, ang pagkatalo ay hindi naman senyal ng pagkatalo habang buhay.
nagkataon lamang na talagang talo kayo dito sa pinag-uusapan at pakikipaglaban. Bakit naman kailangan, naku, tanggapin na lang ang katotohanan, yun na ang pinakamaganda. Masakit kasi sa kanila, hindi sila pinapansin ng Tito Vic and Joey, di ba? Deadma. Deadma. Yun lang mga resulta ng kanilang pakikipaglaban, desisyon ng korte, ang kanilang binibigyan ng pagpapahalaga. Napakasakit nun. Yung kalaban mo, dinededma ka lang. Di ba? Kasi kakagigil kasi yun na eh. Kaya nga ito sa sobrang deadma ng Tito Vic and Joey, nagkakaroon tuloy nagkakaroon tuloy ng idea yung mga vlogger ng Tape Incorporated. Nagawan sila ng issue. Check nyo, tignan natin, meron. Yung senyas daw ni Boss Joey na ganon daw, yung ganon. Ano daw, para daw sa tape yun. Ay ko, wala. Grabe naman kayo, napaka-advance naman ng utak niyo. Gumanon lang, para na agad sa tape yun. Ay, nako. Yung bang inaano mo, di ba? Pinoprovoke mong awayin, pero alam mo yung dinadaan-daanan ka lang. Di ba? Mas masakit kasi yun eh. Mas masakit yun. Sabi nga ni Ching Bautista Silverio, na lahat isinisisi ng tape but themselves. Lahat sinisisi ng tape but themselves. In denial pa rin sila. Karma na nga ayaw pang tumigil. Sabi niya. Tapos si Juris, meron siyang meron siyang pasintabi. Eto, nangingi siya ng pasintabi. Pasensya na po kung magiging harsh ulit ako ngayon. Pero talagang matigas ang ulo. Talagang ang kapal ng mukha. Hindi na nahihiya. Mga baka kahit matapos na ang giyera sa Israel, pareho pa rin ang issue. Pareho pa rin ang issue. Diba? Na ihahain at i-recycle ninyo, ha? Isang tabi na sana ang ego at fried chicken at igalang at irespeto ang desisyon ng korte. Di ba naman, igalang na lang. Pero pa bang tataas sa desisyon ng korte? Siyempre sila naman nakakaalam. Binalanse yan, hindi naman basta desisyon na ng hindi pinag-iisipan. At eto pa, lumipat tayo, total magkarugtong lang naman, di ba? Yung pagsisisi, yung pagtuturo ng paninisi sa Tito Vic and Joey at sa nagretiro na kumuha pa ng 18 million. Oo nga. Alam niyo po, kwento na naman yan. ito ay inilabas ng ating kasama sa panulat, ang bilyonaryo, na talagang meron silang resibo. Nandoon ang kanilang source talaga nung sabihin ng CEO ng Tape Incorporated na ang dahilan daw po ng pagkalugi ng tape ay ang pag-alis ng Tito Vic and Joey. At yung nga raw po nagretiro na executive na nagtangay ng 18 million pesos. Eto pa. Sino yun? Si Mr. Tony Tubera? Parang posible yun Kasi kung si Mr. Tony Tubera yun, sila ang may utang kay Mr. Tony Tubera, yan ang alam ko. Daw sila pumasok na magkakapatid para pakialaman na ang rekrutitos ng Itbulaga na nalaman na raw nila na talagang hindi na nahahandle ng maayos ang finances. Ano masasabi mo? Di ba, ito pa yung palusot na sinasabi na nila na dating may utang na sila bago pa umalis sila, Tito Vic and Joey. Iniwan yung utang na iwan sa kanila. Eto. Siguro naman po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, presko pa rin po siguro sa inyong isip yung pakikipag-one-on-one po ng inyong lingkod kay dating Senate President Tito Soto. Napakalinaw naman po na noong mga panahon na yun. Yung nireaksyonan ko, na may utang na kung ilang pong milyon kay Joey De Leon at kay Vic Soto, pati po kay Maru Soto, mahigit na 20 milyong piso. Bakit hindi nyo sinagot yun? Nung ipalabas sa Oo nga, bakit naging tahimik nga pala sila dun? What the meaning of this? The meaning of this, Diba? Tsaka ito kung sakali man kasi laging kino-comment ng mga vlogger ng tape, TBJ daw may utang sa tape.
TBG daw may utang sa Tape Incorporated. Eto Kung Tito Vic and Joey ang dahilan ng pagkabaon ng utang ng Tape Incorporated sa GMA, bakit may utang ang Tape Incorporated sa Tito Vic and Joey? Kay Joey De Leon 30 million, nasa 40 plus or 30 plus din kay Vic Soto at yung kay Mari Soto ba, nakalimutan ko. So yun no. So paano nangyari? Bakit ba't si TBJ nyo sinisisi? And yung pakikipag-one-on-one natin kay dating Senate President Tito Soto, bakit hindi nyo tinutukan yon? Bakit ngayon nyo lang inilalabas yung mga utang-utang na yan at pagkalugi ng tape na isinisisi nyo sa Tito Vic and Joey kasi daw umalis? Paano namang hindi aalis? Nalaman na nga ng Tito Vic and Joey doon sa pakikipag-meeting ng kanilang ama at ilang magkakapatid na marami silang plano. Na plano silang tanggalin pati ang mga production people. Ang linaw po yan. Nasa video yan ni Nanay Christopher Min, i-search nyo dyan. Christopher Min and Tito Soto. Kaya posible napangalabo yung pinagsasabi nyo. Saka paano hindi aalis yung tao sa inyo, binabalahura nyo. Buruin mo, nag-kwento na daw si Senyor Halusos na kung paano niya daw nagawa ang Itbulaga. Nagulat tuloy yung tong TBJ, Bakit nag-ano siya? Bakit nagpoproklama siya na siya yung gumawa? At parang bakit kinukwento niya or binibida niya na siya yung gumawa ng Itbulaga, ng titulong Itbulaga? Samantalang kami gumawa nun. Diba? Kaya doon pa lang halatado na may plano na Ikan po natin yung one-on-one interview ng inyong lingkod kaya Kuya Tito, kitang-kita po natin na noon pa man ang utang ng Tape Incorporated ang talagang lumulutang. O, diba? Binayaran lang si Vic Soto at saka si Joey De Leon nang lumabas na yung issue na yan. Tapos ngayon sasabihin ng Tape Incorporated ang Tito Vic and Joey ang dahilan kung ba't Hindi pa yan, meron pa isa, yung kay Nelson Canlas. Yung kay Nelson Canlas na ayon sa panaginip ko ay hinarang yon na wag ipalabas sa show ng GMA. Hinarang yun. Akala kasi ni Super B. Akala daw kasi ni Super B ay sobrang lakas niya na talaga. Kaya hinarang niya. Kaso hindi pumayag si Nelson Canlas at hindi pumayag ang GMA. At inilabas yung interview ni Nelson Canlas about sa issue or sa mga, basta marami dun maraming binulgar dun si Tito Soto. Kaya hinarang. Gulat kayo, paano ko nalaman? Di ba nagtataka dyan bakit ko nalalaman yung mga ganyan? Na ultimong sa GMA Network, alam ko. Nang asar rin. ugi ang kanilang kumpanya. Saan naman natin aapuhatin ang sagot sa ganyan? So, Nanay, para ang kwento, parang bumabaliktad na naman ang kwento. Tama ba yan? OMG na nga oh my God, baligtad na ang kwento. Dapat binuksan nyo yung issue na yan nung kasagsagan ng paglalaban ninyo tungkol sa titulo ng Itbulaga at nung umalis ang Tito Vic and Joey sa inyo nung May 31, 20. Hindi, bakit ngayon? No, yan din yung tanong ni Nanay Christopher Min. Bakit ngayon na kung kailan patapos na talaga tong issue na to? Ako nga, nagpa-politics na nga ako Kasi nga tapos na yung issue na to Bakit ngayon nyo nilalabas yan? Bakit hindi nyo yan nilabas noon pa? At bakit no react kayo dun sa 30 million na mga utang nyo sa kay Joey De Leon, kay Vic Soto? Aber, Hindi, ito lang tanong. Bilang supporters, bilang netizen, no? Tanong lang, bakit no comment kayo doon natin? Bakit ngayon may ang dami niyong nilalabas ng mga 18 million bago magretiro? Bakit? Anong meron? Dapat noon nyo yan pinalutang.
Dapat yan ang nilabanan ninyo. Tama. Yung utang ninyo kay Vic Soto at kay Joey De Leon at sa ibang production staff na ipinakikipaglaban ng Tito Vic and Joey. Ang totoo doon, nagbaba na nga ng talent fee ang Tito Vic and Joey. Yan, isa pa yan. Para lang matuloy yung kanilang kolaborasyon, di ba? Ang pagsasama nila ng ilang taon na. Pero hindi pa rin nila pinabayaan yon. Kumbaga, nagbigay na nga sila, pero ang gusto pa ay parang tanggalin sila. Biruin mo tignan nyo to kung gaano ka laking sacrifice to na ginawa ng Tito Vic and Joey. Tito Vic and Joey nagbawas ng 10%. Biruin mo yun 10% sa mga sahod nila kasi nga ang request nga para lang matuloy yung nila ng kagustuhan ng mga alusos. Tapos eto pa ang pinakamasaklap dun nung nakapagbawas na sila or nakapagsalita na sila na bawasan nyo na lang kami ng sahod ng 10%. Eh ang gusto pa tanggalin si Raisa May dahil pangit daw. At gusto ang itira si Karen Aistrop. Tama ba? Estrop pala, Estrop. Oh. Tatanggalin si Raisa dahil pangit. Tapos si Karen nang ipapalit, no? Pero hindi naman tayo against kay Karen kasi nasa kasama naman na ng TBJ yun, no? Parang pinapaliwanag ko lang. Doon. Tapos yung mga Dabar Cards, tatanggalin din. No? Tatanggalin din, papalitan daw. Kaya doon na umalma ang Tito Vic and Joey na, sandali, wait lang, bakit nyo kailangan pakialaman yung mga Dabar Cards, diba? Anong ano nyo dyan? Pati kay Raisa May? Porket pangit? Eh, binalita yan Baka sabihin nyo, ako lang nagsasabi, binalita yan. Kahit si Nanay Christy Fermin, binalita niya yan. Ang iba pang mga host at production people. Yun ang totoo doon, di ba? Kaya tapos ngayon, sasabihin nila, Tito Vic and Joey, ang totoo, ito ang dapat nilang malaman. Tito Vic and Joey ang nag-akyat ng kamal-kamal, milyon-milyong pondo sa Itbulaga na nagpahalakak sa inyo patungo sa bangko. Yun. Yun ang maliwanag. Yun ang mali. Hindi ko pa nga nababanggit yung bagbag na kaso na dinadala kay Ay, sorry. Sorry. Okay. Yan yun. Malinaw pa po yan sa sikat ng araw sa tanghaling tapat. Huwag sabihin na ang Tito Vic and Joey ang dahilan ng pagkalugi ng inyong kumpanya dahil ang finances ay nagkakagulo-gulo nung bago pa kayo pumasok. Bakit ngayon lang? Di ba? Bakit ngayon nyo lang inuurirat yung pagkalugi na yan na itinotong ninyo, binabato ninyo laban sa Tito Vic and Joey? At sino yung mga nagretiro na nagkamal ng 18 million? Ba't hindi nyo pangalanan? Yung mga pangalanan nyo! Diba? Nakakaloka kayo. Eto na. Ay gago, lumipat. Sura ulo, napindot ko na yun. Oy! Buisit na yan, ba't may chicks na lumabas? Yun na yun, hype na to. Pinaggagawa mo sa live sa vlog ko hindi kita type. Tita Julie Paras, nako kasi ang mga halusos, maling-mali ang moves nila, nalugi sila mula nang umalis ng Tito Vic and Joey at legit Dabar Cards at tigilan na nila ang panay ang turo sa TVJ na dahilan ng pagkalugi nila. Maanuno sila. Oo nga, bawal po magturo. Huwag kayong turo ng turo, baka kayo manuno. Diba? Ay nako, magbayad muna kayo ng utang nyo bago kayo umapila. Parang pelikula lang po ito, Nay. Alam na kung sino ang bida at kontrabida. Hindi, ito na lang Ayun, salamat po kay Nanay Christy Fermin and Sir Romel Chica. Sa 1PH, yan, panoorin nyo sa Christy per Minute. Hindi, ito lang mga ka-Dabar Cards. Bakit nagtuturo sila ngayon? Anong dahilan? Anong meron? Diba? Anong meron? Alam namin noon pa na malaking kawalan ng Tito Vic and Joey diyan sa GMA, diyan sa Tape Incorporated na yan. Alam namin yun noon pa yan Pero wag nyo sanang gawin na
na yung mga about dyan sa mga utang-utang at sinasabi nyong 18 million na yan, sino yan? Ayan ata yung sinasabi nung isang vlogger ng Tape Incorporated na itong si Tito Soto ay bago daw umalis sa Tape Incorporated ay yung naghakot daw ng pera. Alam mo, baka mamaya makasuhan ka dyan. Oo, sa totoo lang, sa ginagawa mo, wala kang sapat na basihan, tapos sasabihin mo, ipopost mo yon. Meron ako nun, hanapin ko. Hanapin ko yun pero ngayon hindi natin mapakita. Meron yun post niya na about dun sa 18 million na yan. Nakita ko yun natatandaan ko yun Ngayon, eto, pangalanan nyo. Kung sino ba yan? Kasi kung si Mr. Tony Tobera, malabo din yan. No, kasi kung si Mr. Tony Tobera, Tape Incorporated pa nga may utang ata dun. Malabo ang Tape Incorporated magkautang. O malabo si Mr. Tony Tobera ang magkautang si Tape Incorporated. No? Ang hirap sa inyo ngayon, magtuturo kayo. Nasa huli ang pagsisisi, no? Sabi ko naman sa inyo talagang mahirap bitawan ng TBJ. Kasi alam naman natin mga kadabarkads na Tito Vic and Joey talaga yung nag-akyat ng sandamakmak na pera dyan sa Tape Incorporated na yan. Dyan sa GMA. Kaya anong tingnan nyo, di ba? Nung umalis, ang Tito Vic and Joey dyan sa GMA, wala na. Nga bells. Wala na. Kahit yung manonood, wala na din. Basta. Tap na. Ay nako. Kaya kayo, ito pala. Shoutout sa lahat ng vlogger ng Tape Incorporated. Alam nyo, kung gusto yung iniiyak nyo dyan, natigilan namin kayo. Kayo muna unang tumigil. Putak kayo ng putak, tapos pag binanata namin kayo, iyak kayo ng iyak. Ha? Ay nako, grabe. Akala ko tapos na tong trademark issue na to. Meron pa rin pala. Kaya nagpa-politics na nga ako kasi sabi ko tapos na to kaso may sumulpot na naman na bago. Tignan nga natin yun, sinasabi sa billionaire. Ay sinasabi na billionaire. Na tingnan natin billionaire. I wanna be a billionaire. So freaking bad. While that things I have. I wanna be a cover out. Those magazine. Smile next to aura. Billionaire. Oh, the queen. Oh, every time I close my eyes and see my name in shining light. Yeah. Different city every night. Oh, I swear. Hindi ko mahanap yung page. Ano ba yun? Billionaire. Hanapin natin Anong page yung nagkakalat ng 18 million daw na kinupit ng TBJ. Papasa. Wait natin. Ano to? May bago. Ano to? Pusong Beb. Bagong EB. Ano tong Pusong Beb? Bagong EB na to. Ba. Ito ata yung latest update O ito. Makikita nyo dyan sa screen. Pusong Beb, bagong EB. Mula Itbulaga hanggang tahanang pinakamasaya, napakadaming napasaya ng Tape napakaraming napasaya ng Tape Inc. Hindi lang sa Batanes hanggang Hulo, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang pusong nagpapasalamat sa ilang dekada ng nagpapasaya at pagtulong sa kapwa ang nais naming ipaabot sa Tape Incorporated. Kung hindi dahil sa inyo, walang Itbulaga o tahanang pinakamasaya. Kaming kasama sa bawat tanghalian. Trantado! Huwag ka tanghalian, kagaguhan mo. Saraulo ka ba? Ito si to Tingnan ko nga mga post ito. May mga post to
Ito yung mga wanted. Ito yung mga yung mga most wanted na mga most wanted na tawag dito na mga basher na or anti Tito Vic and Joey. Yung kalbo diyan nabigyan ko na ng warning yan. Yan si Kapuso Alliance ata eh. Oh, grabe oh. Lance Salvacion, Raymond De Luis, and J.R. Neal. Ano tang nakalagay rito? Ano daw? Alam ko bawal judgmental pero mga itsura pa lang nila talagang mukhang hindi nagagawa ng matino. Kaya mga dabarkads at madlang people, ingat kayo. Ha? Baka may mawalang gamit sa inyo. Buisit. So sa susunod na lang natin hanapin yung sa billionaire na post na yun. So yan mga kabiyaya, mga dabarkads, anong masasabi nyo rito sa isyong na pinapag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Maraming salamat po at thank you din po sa walang humpay nyo na suporta kay Jay Guevara TV at sa ating number 1 na noontime show na Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Jay Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan